mata raw ng mga bata, masusuyapan ang kakaibang bersyon ng buhay na hindi nakikita ng mga matatanda. Mapayapa, sagana sa laro, hindi masalimuot. Pero papaano kung isinilang ka sa mundong madilim? Hindi nakikita ang pagkakaiba ng umaga sa gabi. Magkaroon ka pa kaya ng ideya kung ano ang itsura ng buhay? Oo ang sagot namin dyan matapos naming makilala ang batang si Jason. Mga puso, dito po tayo sa Commonwealth Elementary School kung saan yung mga bata ay nag-aaral grade 1 to grade 6 mga puso. At tignan po natin dito sa Commonwealth High School mga puso. Hindi kayo namamalikmata. Hindi po siya ang younger version ng senior anchor ng 24 Oras na si Mike Enriquez. Siya si Jason, isang visually impaired child. Mga puso, dito po tayo sa Commonwealth Elementary School mga puso. Extracto po ba ang principal dito mga puso? Alamin po natin, nakatutok. Mel, Tiangco. Isa pa nga, Jason, isa pa. Galing naman ang Jason. Sila po yan, kinukunan ka sa camera, papakita nila sa TV. Sino na? Kung lumabas po siya, nakapikit po yung mata niya. Para po siyang natutulog. Yun po, mga 2 buwan po siya, pina-check up po siya. Ayun po, chinik up naman po nila. Yun po sinabi nila sa akin na po siya, hindi po siya nakakakita. Mga puso, maraming salamat mula dito sa GMA. Mukhang nalampasan pa ni Jason sa pagiging aktibo ang karamihan sa kanyang mga kaklaseng nakakakita. Ayun ko yan eh. Bagamat Tubong Lanao del Sur ang ama at ina ni Jason, dito na isinilang ang bata sa Maynila matapos lumuwas dito ang kanyang ina para mamasukan. Samantalang ang kanyang ama at kuya naman ay naiwan sa probinsya. Sa kasawiang palad, nasangkot sa isang gulo ang kanyang ama na naging sanhi ng pagkamatay nito 6 na taon na ang nakararaan. Nagkaisip ang bata na walang kinagis ng ama. Sabi nga po ng Diyos, kung meron kang isang taong hindi nakilala at nakita, huwag ka dapat magtanim ng galit sa kanya. Dahil balang araw daw po, makikita ko rin siya. Sila ay napagod na sa mga kakuluhang ginagawa ni Samson. Ito ang Biblia. Gayunpaman, nagawang igapang ng kanyang ina si Jason nang mag-isa. Kapag naihatid na ang anak sa paaralan, namamasukan naman si Nanay Rosalina sa iba't ibang amo bilang labandera. Mintras napapasok po ako sa amo ko, sinasabi ko po na, Ma'am, may anak po ako na ganito, kailangan ko po siyang ihatid, isunduin, ganun po ako sa kanila. Pumapayag naman po sila. Tila hindi naman nabigo si Nanay Rosalina sa anak. Sa umaga, regular class ang pinapasukan ni Jason. Pagdating ng hapon, sa special education class naman siya pumapasok upang mag-aral ng computer. Ang kaya niyong gawin, kayang gawin din ng mga blind kahit di namin nakikita. Kaya pa rin namin ang ginagawa ng mga nakakitang tao katulad niyo. Pagka yung tinatanong pa lang, hindi pa lang natatapos ng tanong, eto na, sumasagot na. Tapos, nauuna ring nakakapasa. Tapos, gusto niya, nakaka-participate siya sa mga activities. Maski na yan, sabihin mo yung sa science, di ba, more on observing. Wala mang nakikita. Natural na na-develop ni Jason ang iba pa niyang pakiramdam. Ito ang nagiging sandata niya para makipagsabayan sa mga kaklase sa paaralan. Mahirap ang maging blind kasi wala po talagang makikita kundi hahawakan mo po talaga. Katulad nga po nung Friday, field trip po namin. Buti nga po sa museum po kami. So, masaya naman po kasi po lahat po ng bagay doon nahawakan po namin kasi po pambatang museum. He is functioning na parang talagang napaka-normal talaga. Wala lang ang mata. At kung mga extracurricular activity rin lang naman ang pag-uusapan, hindi rin pwedeng mawala si Jason sa listahan. Sa katunayan, may isang kaklase na siyang nakumbinsi na sumali sa tinatayo niyang banda. Saya po kasi po marami pong kaibigan, tsaka marami pong classmate na nakakaunawa sa saktan sa ko. Mula sa GMA Network Center, Mike Enriquez.
Enriquez. Kaugnay na balita, pinag-aaralan ngayon. Pero alam nyo bang kahit walang imaheng kinamulatan si Jason, pagdating ng 6:30 ng gabi, pansamantalang humihinto ang mundo niya para sa kanyang idolo. Kanino pa nga ba manggagaling ang estilo ng pagre-report ng bata, kundi sa nag-iisang investigador ng bayan na si Mike Enriquez. Secretary Dinky Soliman ang dating Pangulo at yun ay... Kasi po magaling po siya magbalita, tsaka po maganda po yung boses niya. At kung ang mga bata hindi mo basta-basta mapapaalis sa harap ng telebisyon kapag nanonood ng cartoons, si Jason hindi naman matitinag kapag nagre-report na ang kanyang Kuya Mike. Kaya nga po gusto ko siyang mahawakan o kaya makausap man lang. Mga kapuso, 10 taon na tayong sama-samang nagbubulgar sa mga anomalya. Kapag nagsasalita raw ang veteranong news anchor, nabubuo ang mga imahe ng kapaligiran sa isip ni Jason. Dahilan nito upang personal na lumiham ang bata para iparating sa aming programa kung papaano nagsisilbing inspirasyon para sa kanya ang idolo. Sir Mike, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ituloy niyo lang po ang inyong pagbabalita, mga kapuso. Mga kapuso, patuloy po kayo manood ng 24 oras. Bagamat blanco ang mga paningin ni Jason, may isang bagay kaming nakita sa mga mata niya. Ang kagandahan ng buhay sa likod ng mga pagsubok na kaakibat Mga nito. kapuso, manood po kayo ng investigador tuwing Sabado ng gabi. Pagkakasin kayo sa Kasoho. At 24 oras, weekend, Sabado. Wish ko Susunod, may puputok na balita sa DZBB. Ito pong wish ni Jason ay kami ay magkita. Kaya Jason, ngayon mismo magbihis ka na. Bilisan ninyo. Ay kayo dito sa GMA. Kayo ay magiging panauwi namin dito sa GMA. Sa week lang si Jason Lakayana. Ayan, Jason, dali. I refill with Enervon.